Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte man ng mundo kayo ngayon nandun. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 2. At maliwanag ang panahon, mainit. At malapit na ang summer. June 21 po ang summer solstice. Ano bang ibig sabihin nun? Siyempre, summer na at lalo nang mainit. Pag sa June 21 po ay yun ang pinakamahabang araw o liwanag. Okay? Yan po yun. Anyway, so, kamusta po kayo dyan sa atin sa Pilipinas? Doon sa mga nag-aabang na impeachment process magsisimula ngayon, wala na lipat na po sa June 11, at inilipat po ni Chis Escudero, at sabi ay napakarami nilang gagawing mas mahalaga na kailangan tapusin. Okay? So, hindi ko alam kung ano itong ginagawa nitong si Chis Escudero. Ito ba ay is she trying to be the fall guy here? Siya ba ang nagsasakripisyo para sa mga kahilingan ng iba, Siya po ang binabatikos ngayon, dahil sa pinapag-dribble lang daw tong impeachment trial na yan, dapat mag-start na dapat yan ay during the time na ipinal yan ay dapat the trial shall proceed forthwith. Ibig sabihin, agad-agad. Trial, hindi lang process, hindi impeachment process shall proceed. Yan sabi po sa Constitution natin, Article 11, Section 3, Paragraph 4, I think. Correct me if I'm wrong. So, ang sabi daw po diyan ay once the impeachment was filed, the trial for impeachment shall forthwith proceed. Okay, pero ang ginawa niya, pinatagal po, hindi po agad nagsimula at sa karami-raming kadahilanan sa kapritsyo niya. Ayan. Sabi June 2. 2 days or 3 days or 4 days before June 2, sinabi niya nasa June 11 na. Okay? So, hindi ko maintindihan ito si Chis Escudero dahil ito naman ayon sa SWS latest survey tungkol dito sa impeachment na to ni Sara Duterte. Tinatanong po ang mamamayan sa survey na yan kung gusto pa ba nilang o dapat pa bang papanagutin si Sara Duterte sa impeachment, dapat bang sagutin ni Sara Duterte ang impeachment? Ang sabi po ay 88%, ang sinasabing dapat sagutin, address all the impeachment charges, answer all allegations pertaining to corruption and clear her name. Di ba? Yan ang sabi ng 88% ng Pilipino. Di ba? At hindi lang yan. Tinanong po yan kay Sara Duterte kung nag-a-agree ba siya sa survey na yan. Sabi ni Sara Duterte, I totally agree. I am included in the 88% and I am even thankful for the opportunity to clear my name and answer the allegation against me. Yan po ang sagot niya sa isang interview sa The Hague. Kasi ngayon po ay nandun siya sa The Hague, at dinadalaw ang kanyang ama. Sorry, I'm having trouble understanding you. So, yan, di daw ako naiintindihan ni Siri. Daldal kasi ako ng daldal, Hindi naiintindihan ni Siri. Okay. So, So despite the fact na okay naman kay Sara Duterte na ituloy, bakit hindi itinutuloy ni Chis Escudero? Dahil ba
malakas ang pakiramdam niya na hindi mananalo ang impeachment at mananalo si Sara Duterte, ganun ba? Or alam niya na matatalo itong sila Bongbong Marcos? Ganun ba? Mali po ano? Hindi naman ibig sabihin ay ipinal ang impeachment at nagkaroon ng trial ay matatalo na si Sara Duterte. Ano? Or mananalo si Sara Duterte. Hindi po yun eh. Ang impeachment trial po, ang ibig sabihin niyan ay binibigyan ng pagkakataon na sagutin ni Sara Duterte ang mga aligasyon laban sa kanya, katulad ng kung paano ginastos yung mga confidential funds na yan na pinagkatiwala sa kanya sa Office of the Vice President at sa Department of Education nung siya pang Secretary of Education. Marami pong maling mga aligasyon na hindi maganda. Ano? So, na hindi naman sinasagot ni Sara Duterte. Right? Hindi sinasagot ni Sara Duterte yun. So, saan niya po pwedeng sagutin? Dito po sa impeachment, mapupwersa siyang sagutin. Ngayon, yung sagot na yon, whether tama o hindi, aba, edi malalaman natin, pagkakataon niya para ipagtanggol ang sarili niya. At malaman natin kung mali nga ang ginawa niya o tama. Right? At kung tama naman ang ginawa niya, aba, edi dapat ma-acquit at tuloy ang ligaya. Di ba? Tuloy ang paggagawa niya ng trabaho niya bilang Vice Presidente. Pag hindi po itiniloy ang impeachment, aba, saan sasagutin ni Sara Duterte yan? Right? Di ba? Sa Quadcom nga, hindi siya makapanumpa at ayaw niyang matali doon sa kanyang sagot eh. Diyan pa kaya sa wala ng impeachment? Saan pa siya sasagot? Di ba? Ang pinakamaganda pa rin po ay matuloy ang impeachment. Alright? So, ako isa pa sa mga tanong ko dito bakit merong agam-agam sila na parang pinipigilan ng mga senador na yan, lalo na yan si Tolentino. At parang pinipigilan at sinasabi na parang mali daw at hindi dapat daw bang ituloy ang impeachment. Yan daw ba pwede nating dalhin o pwede bang ituloy sa 20th Congress? Ganong ipinal yan sa 19th Congress. Alam po natin yung mga sinatawag nating Congress na yan, 19th and 20th. Ngayon po kasi nasa 19th Congress. Sa susunod po, sa June, ay 20th Congress na. So, ang sinasabi ni Tolentino ay dapat daw ay hindi na tumawid ng 20th Congress. Dahil daw, yan daw ay ipinail dito sa 19th Congress. At lahat daw po, ayon sa rules ng Senado, lahat daw po ay dapat matigil. Pag nag-adjourn na, hindi na daw po dapat mas madala pa susunod na Kongreso. Ibig sabihin, hindi na dapat ituloy ang impeachment. Hindi ko po alam. Alam ko po dito si Francis Tolentino na to. Si Francis Tolentino, itong si Chis Escudero din. Ito yung mga abogado, Sila yung mga abogado. Pero hindi nakakalimutan ata nila ang basic and very fundamental principle about Constitution. Baka po nakakalimutan nitong mga abogado na to na ang Constitution is the fundamental law of the country, often referred to as the supreme law of the land. It acts as a foundation upon which all other laws are built, and other laws must be consistent with it. In essence, the Constitution sets the rules for how a government is structured and operates, and it also defines the basic rights of the freedom of the citizens.
Alright. Kung napapansin nyo po, pag ang batas ay hindi naaayon sa konstitusyon, di ba? So, anong mangyayari? I-dinideclare po yan as void. Okay? For being unconstitutional. Ibig sabihin, hindi yan naaayon sa konstitusyon. So, kung ang isang batas o rules sa Senado regarding impeachment ay hindi naaayon sa konstitusyon natin, dapat yung rule na yon o yung batas na yon ay i-declare void. Kasi po yun o walang bisa dahil yun po ay hindi naaayon sa konstitusyon. Ngayon, ano ang sabi ng konstitusyon? Again, once the impeachment complaint has been filed, the trial in the Senate shall forthwith proceed. Okay? Meron ba dong sinasabi na any ground for dismissal of a impeachment complaint? I might be wrong, pero wala po akong nakikita na dahilan para i-dismiss ang isang impeachment complaint. Yan pong impeachment complaint ay ang isa sa mga requirement lang po niyan ay it must be endorsed. It must be endorsed by 1/3 of the members of the House. And since nakalampas po ng 1/3 ng membership of the House, ay di kumpleto po ang requirements ng impeachment complaint. At in fact, nakatawid po yan, nadala at na-file yan sa Senado. At pag na-file na yan, wala nang dismissal yan. Kasi wala namang ground for dismissal. Ang sinasabi wala sinasabi ang Constitution for any ground for dismissal. Di ba? Ang sinasabi nga niyan, dapat agad-agad mabistahan. Hindi na po sinabi ng Constitution na dapat inspeksyonin muna yan. Di ba? Hindi sinabi diyan na, hey, tingnan niyo muna yan, yung impeachment complaint yan, at ito ang mga ground for dismissal. No. Wala. Yung sinasabi, tirahin nyo na agad dyan, i-trial nyo na yan. Bakit? Bakit sinasabing ganon? Alam nyo po, ang nag-file po niyan ay mga miyembro ng mababang kapulungan o mga congressman natin. At yung mga congressman na yan po, ay yan po ang nagre-representa sa bawat distrito kung saan kanilang kinabibilangan. Di ba? So, yan po ay mga representasyon ng mga tao. So, ang ibig sabihin, yung 260 na pumirma diyan na congressman, ayan po ay milyon-milyong katao ang nire-representa ng mga yan. Ngayon, pag hindi po nyo itinuloy yan, ay para nyo nang ipinahiya. At talagang ipinahiya nyo ang mga tao pag hindi itinuloy ang impeachment trial na yan. Ipinahiya nyo ang mga tao na naghahanap ng kasagutan. Di ba? Ng kasagutan sa mga tanong nila kung saan dinala at kung paano nilustay ni Vice President Duterte ang mga pera na ipinagkatiwala sa kanya. You know? So, kahit man lang, wag na lang, dapat itong mga senador na to, hindi man lang dapat nag-iisip ng paano i-dismiss yan eh. Dapat iniisip nila, kailan ba natin i-schedule yan? Sige, ituloy na natin yan. Wala nang tanong-tanong. Right? Bistahan natin yan. At kung hindi naman ibig sabihin pag binista, balik na naman tayo doon. Hindi ibig sabihin pag binistahan yan o pag itinuloy ang impeachment, ay matatalo si Sara Duterte. Hindi po. Hindi po ganun yun. Kaya nga may bista eh. Di ba? Okay? So,
Dapat hindi iniisip ng mga senador na yan kung paano madidismiss yan o dapat ba yan tumawid or not. Dapat ang iniisip nila ay kailan natin i-set yan, ito ang set natin, ito ang schedule natin, at huwag nang patagalin pa. Diba? Sana po hindi makalimutan ng ating mga senador na yan kung ano ang sinasabi ng ating konstitusyon. Okay? Dapat tayo ay sumusunod sa ating konstitusyon. At wala sila sa lugar para hindi sundin ang konstitusyon natin. Hanggang dito na lang po muli, ano? At sana ay ating ng antabayanan pa to. Talaga naman pong sumusobra na ang ating mga senador. Hindi natin nilalahat. Meron mga pong lumalaban pa. Meron sa ngayon po, meron pong dalawa diyan na lumalaban. Si Coco Pimentel at saka si Risa Hontiveros. Ano? Pero yung iba po talaga ay tahimik. So, antabayan natin ng buti ito. Wag nating pabayaan. Wag tayong magpatulog-tulog sa kangkungan. Ano? Okay? So, magandang araw po muli. Bye-bye.